Project Rainbow. Paano gawin ito? Indian ringneck parakeet. So yun po yung ating pag-uusapan sa videong ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, ang topic natin, kung gusto nyo or gusto nating mag-project ng rainbow, paano gawin ito? Ito po yung sa mutation ng Indian ringneck. Anong mutation ang pwedeng ipagpares para makapagpalabas ng turquoise o tortoise, ang pag-pronounce yan, turquoise o tortoise blue pallid o tinatawag na rainbow? So ito rin po yung katanungan ng ating kahabi na si Joey Asuncion. Sir, paano magpalabas ng rainbow? Anong kulay ang dapat para makalabas ng rainbow po, Sir Idol? So disclaimer lang po mga kahabi ha, hindi po ako eksperto sa larangan ng mutation or pagpa-project ng mga ibon at mutation. Itong topic natin ngayon ay para sa information at educational purposes lamang po, para magkaroon tayo ng idea sa ganitong larangan ng pagpa-project ng mga mutation. Excuse me po. Ang bidyong ito ay hindi po sa akin. Ito ay ibinabahagi ko lamang para sa pagpapaliwanag sa ating lahat. Salamat po sa may-ari ng bidyong ito. At shoutout po sa inyo, Sir Idol AD 1671 sa pagbabahagi ng kaalaman ito. So panoorin po natin. Let's go, let's go! Ang mga nakabreed na ng normal mutations na Indian ringneck na gustong mag-upgrade, ang madalas na nagiging tanong sa akin is, paano ba makapagpaanak ng rainbow? Ano ba ang pares na kailangan para ma-produce ang rainbow? Bago natin sagutin ang mga tanong na yun, linawin muna natin ano bang mutation ang sinasabing rainbow. Baka kasi tayo rainbow ng rainbow, hindi naman sa atin malinaw kung ano yun. So napakahirap talaga kasi hindi natin malalaman kung anong mga mutations ang bumubuo dun sa tinatawag na rainbow. At kung hindi malinaw yun, mahirap din para sa atin na targetin kung paano ito palalabasin sa mga pairings natin. Ang rainbow ay ang lumang pangalan o lumang tawag sa tinatawag natin ngayon na mutation na turquoise pallid or turquoise blue pallid. Naalala ko tuloy minsan may nagtanong sa akin ang tanong na yan, paano daw ba makakapagpaanak kung yun daw bang pares niya mag-aanak ng rainbow. Ang sabi ko hindi, kasi kailangan niya sa pairing na mayroong turquoise blue. Ang sabi sa akin, hindi daw turquoise yung target niya, kung hindi rainbow daw. Ngayong malinaw na sa atin kung ano yung rainbow, pwede na natin unti-unting sagutin yung tanong kung paano ma-produce ito. Pero sa pag-uusap na ito, ang sasagutin natin ay yung pinakamabilis, pinakamadaling proseso para ma-produce ang rainbow. At dahil yung turquoise pallid mas mahirap gawin, mas mahaba ang prosesong kailangan, tsepwera natin yun sa usaping ito. Ang tutumbukin natin sa mga sasabihin nating mga pares ay kung paano ma-produce ang turquoise blue pallid. Turquoise blue pallid ang target natin. I-dissect natin. Ito ay binubuo ng 3 mutations. Turquoise, blue, at pallid. Ngayon, babalikan natin yung mga na-discuss na natin dun sa mga unang videos tungkol sa mode of inheritance at pagpasa nito. Maaalaala natin doon
na yung turquoise at blue, pag sila ay nagtagpo or nagsama sa pares, sila ay kumikilos na parang dominant. So kung yung dalawa ang titingnan natin, ibig sabihin kahit saan natin ilagay yung turquoise at yung blue, kahit sa cock, kahit sa hen, or kahit magkapalit sila. Ngayon, yung palid naman, ang palid ay sex-linked recessive. At dahil pag palid ang pinag-usapan natin, pag ang palid ay cock, visual man or split, ito ay maglalabas ng sure hen na ganong mutation. Pero pag ito ay visual hen lang, walang ilalabas. Pero kung gusto mong makapagpalabas ng pwedeng maging cock, katulad nga nung mga napag-usapan natin sa unang video, kailangan natin ay visual or split na cock at visual na hen. So ano yung pinakamabilis dun sa prosesong yun? Ibig sabihin, ang pinakamabilis, ang mapoproduce natin ay hen na rainbow. Kasi ang kinakailangan lang natin ay visual or split palid na cock. Okay, ngayon isa-isahin na natin yung pwedeng pairings na gamitin natin para ma-produce natin ang turquoise blue palid hen. Ito yung mga options ng cock na pwede natin gamitin. Any blue series palid or palid ino. Ibig sabihin, pwede ang blue palid, gray palid, blue palid ino, gray palid ino. Second option is any green series palid or palid ino split blue. Lilinawin ko ha, dapat split blue. Ibig sabihin, pwede ang green palid ino, gray-green palid, gray-green palid ino. Pero uulitin ko sa ikatlong pagkakataon, dapat ito ay split blue. At kung i-compare natin ito dun sa unang option, itong second na option na ito, mas mababa ang percentage kaysa sa dun sa unang option para ma-produce natin yung target natin. Third option natin sa pwede natin gamitin cock is any blue series split palid. Ibig sabihin, pwedeng blue, pwedeng gray, pwedeng violet, pero dapat sigurado kayo na ito ay split palid. Katulad rin nung sinabi ko dun sa ikalawa, itong ikatlong option, mas mababa pa yung percentage kesa sa dun sa unang dalawa para ma-produce natin yung target natin. At ang fourth option natin is any green series split palid, split blue. Ibig sabihin, pwedeng green, pwedeng gray-green, o kahit pang halimbawa may cinnamon gray-green, pero dapat sigurado tayo na ito ay split palid at split din sa blue. Katulad rin ng mga nauna kong sinabi, ito yung pinakamababa ang percentage kung itong cock na ito ang gagamitin natin para ma-produce natin yung target natin na turquoise blue palid hen. Okay, naibigay ko na yung options na pwede natin gamitin sa cock. At kung alin man dun sa apat na yun ang gamit natin na cock, ito yung hen na dapat nating ipares. Ang unang option is any visual blue series with turquoise. Ibig sabihin, pwede ang turquoise blue, turquoise gray, turquoise bio, o turquoise blue ino, o yung tinatawag natin na cremino. At ang huling option natin
para sa hen na pwede nating ipares alinman dun sa naunang apat na option natin dun sa cock ay any visual green series split turquoise. Ibig sabihin, pwede ang green, gray-green, o kaya kahit may cinnamon, cinnamon green, cinnamon gray-green. Pero dapat sigurado kayo na split turquoise. At katulad rin nung nasabi ko dun sa bahagi ng cock, itong second option natin sa hen, mas mababa ang percentage kesa sa dun sa first option para maabot natin yung target natin na turquoise blue pallid hen. Okay, PS ito, bago natin tapusin ang discussion natin ito. Nasabi ko dun sa inyo sa simula na kahit saan natin ilagay ang turquoise at ang blue, kahit sa cock or sa hen, kung sakasakali na bukod dun sa pallid na nasa cock, naandun din ang turquoise. Halimbawa, sa blue series, turquoise blue or turquoise gray, split pallid, o kaya naman sa green series, green, gray-green, split turquoise, split pallid. Halimbawa, ganun ang cock nyo. Naandun na yung pallid, naandun pa yung turquoise. Ang kinakailangan nyo lamang ipares doon na hen ay any blue series hen. Ibig sabihin, pwede ang blue, pwede ang gray, pwede ang violet. Okay, mga bossing, tapos na ulit tayo. Pwede nyo nang magawa ang rainbow or turquoise blue pallid hen. Sige, simulan nyo nang magpares para makaproduce na kayo. Good luck! So yun po mga kahabi, kung tayo ay magpa-project ng rainbow o tortoise pallid, blue pallid, ito po ang kinakailangan natin na parisan para makapag-produce tayo ng turquoise blue pallid o yung tinatawag na rainbow. So hope mga kahabi, meron tayong mga idea kung ano nga bang mga parisan para makapag-produce ng rainbow. At kung nagustuhan nyo to, yung video na to, at talakayan natin regarding po sa buhay mag-ipon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary, at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga video ating i-upload po sa regarding po sa buhay mag-ibon. At nice ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta. At sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nice ko rin pong i-shoutout si kahabi Jenaika de la Sunga, shoutout po. Si kahabi Yu Francia Antonio, shoutout po. Si Tita Nix, shoutout po sa inyo. Madam Tita Nix, shoutout po. Si Junior Prin, shoutout po sa inyo kahabi. Si Ian Bilyazara, shoutout po. Si kahabi Enrique Rubia, shoutout po. Si kahabi Edwin Espiritu, si kahabi Victor Aguila, shoutout po kahabi. Si Ching Maunahan, shoutout po. At last but not the least, si kahabi Larry Almudiel. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga parisan ng mga mutation ng mga Indian ringneck para sa project nating turquoise blue pallid o yung tinatawag na rainbow. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.